Hello mga ka-uploaders sa Pinas, welcome back to my channel. Good morning sa Pilipinas, good morning, good noon na pala. Tapos almost good noon, good morning pa rin. Magandang umaga sa Pilipinas, magandang umaga sa Qatar. Welcome back to my channel. Maraming salamat sa ating mga viewers at taga-subaybay. So kung bago ka sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Libre lang po yan, tapos pakipindot ng bell button. Pag-usapan natin ngayon ang mga top gainers sa Philippine stock market. Yan. So, dito tayo kumukuha sa mga top gainers natin kasi yung TradingView na platform na pagre-review ng mga chart ginagamit natin, meron siyang screener na mga top gainers. So, marami dyan. So, pinipili ko lang yung bangko. Marami nag-top ngayon mga bangko. Kaso nag-pictures na tayo kahapon ng mga bangko eh. Yan, may mga bangko tayong na-pictures na. So, pass muna natin yung bangko. Pagbigyan naman natin yung ibang mga top gainers na nandito. So, pinili natin yung mga... So, ang Pilipinas market ngayon is up siya ng 0.50%. Nasa 5,976. Sana tuloy-tuloy ito. Ang problema bukas is Friday. So, pag Friday kasi maraming magbintahan. So, up is industrial, holdings, property, services. Down naman ngayon ang financial at saka mining. So ito yung mga most active ngayon. ICT nangunguna, GFC, Jollibee, mga siya konti. Pero Converge Plus, BPI, yan, DHI. So ang mga advances naman ito sila. So, dito sa mga nag-advance halos mga penny stock, iniiwasan ko na siya ngayon yung mga penny stock. So, ako si Uploader, nagtitrade tayo sa mga blue chip stocks at nagre-review tayo ng mga blue chip stocks, mga mid-size cap at piling-pili na penny stock. So, katulad nito ni Web. Wala naman to sa blue chip, wala to sa sa tawag niyan. Wala din sa penny stock to siya na bilong, pero maganda naman yung takbo niya, yung forma eh. So piling-pili lang yung natin. So para hindi naman natin maiwanan yung mga ibang investor na natin. So gaya na dati ng vlog natin kay PMWeb, Web is upward trend siya, nasa loob ng channel, ngayon ay nasa gitna. So dito sabi natin kasi dati ay aakyat siya kung ma-break niya tong 12 so hindi niya na-break. So nag-pull back. So ang mangyari dito, kailangan talaga niyang i-break yang 12 na yan. So bago diyan i-break, meron nangyaring consolidation na ito. So kailangan niya i-break yang na yan. Ang problema, mayroong 11.7. Ang problema, mayroong sell order block banda dito. So, kailangan putulin niya yan. Katulad nito, maging green na siya hanggang maputol. So, kasi bukas pa naman is Friday. So, maaring may mag-take profit nitong kay PhilWeb. So, maaari dyan si PhilWeb. Ngayon, nag-umpisa na nga. Baka bukas din, mag-pull back siya dyan. Pwedeng maganyan. At pwede ding gumanon dumiretso sa taas, pwedeng ganon. So bullish pattern pa rin tayo, upward direction pa rin kasi sa trend line natin. So kailangan niya i-break talaga yung 11.7 at saka itong 12.26 na yan. Pag na-break yan, maaari siyang humataw. Meron din isa dito, pero mahina-hina na to, yan. So itong dalawa dapat ma-break muna niyan bago yung pangatlo, yung nasa 13. So target price pa rin natin is upward pa rin. Ang target price natin kay Web ay wala tayong nakuha sa ating mga broker, pero base sa ating chart na trend line, baka 15 nating target price. Tingnan natin si TradingView, baka meron siyang target price kung sumang-ayon ba sa ating So wala siyang target price. So sa atin ngayon ang target price is 15. So kasi all-time high na to niyang 12 13 wala namang ibang diyan, Yan, So ibig sabihin, kailangan na niyang gumawa ng panibagong presyo na mataas, So chance natin is 15 kay PhilWeb Corporation. Ano ba to si PhilWeb?
technology services, internet software services. So sa mga nagsusupply siya ng mga ano no, ng mga nagsusupply siya ng mga e-games, tapos big game sport betting. So parang ano din may so yan yung ano niya, sports e-games niya. So parang casino o ano ba. So founded by Aranita noong 1969 with 177. So yung revenue naman niya, medyo mahina-hina konti ang revenue kayong 24. Earning reports, meron na ba? Wala pa nga yung next earning report niya, hindi pa siya gumawa. So pagmasdan niyo to na kung gusto niyo pasukin si Web, kung ako, hintayin ko muna na i-break yung 12 na yan bago natin siya pasukin, ano? So yan lang po, ingat-ingat, huwag pagkalimutan, hindi po ako financial advisor, kanya-kanya po tayong bili at kanya-kanyang binta. So ito naman tayo si DNL. So si DNL, target price ng mga broker is size city, pero ang ano dito kay DNL, long term is downward direction yung ginagawa niyang ano, yung trend line. So ito yung trend line natin na kailangang i-break niya, no? So yan. So nandito siya sa channel na yan, pero downward siya na direction. So medyo alanganin kung ako dito, medyo alanganin ako pumasok kasi pabagsak man siya, ang bagsak pa rin yung direction niya eh. Kung pa-upward man, so dito may limit siya sa upward direction niya, yung itong channel na yan, yung limit natin. Pero kung long term naman, gusto mo siyang long term, ay nasa taas naman target price ng ating mga broker, nasa city, ano. So titingnan natin si ano, malapitan na tingin si DNL. So nasa mid-size cap to siya. So kailangan niya i-break yan, yung 3.69, at kailangan mag-support itong 3.5 or 3.45 na yan. So kailangan niya magtuloy-tuloy siya. So itong green na yan dapat magtuloy na, no. So pwedeng umakyat siya diyan, tapos dahil may resistant diyan, pwedeng bumaba konti, gumanon. So pwedeng ituloy niyang consolidation, merong maliquidate diyan dito, pwedeng umangat yan, gumanon, bago siya hataw doon sa taas kung malakas talaga siya, no. So itong trend line natin, kailangan niyang yan siya. Yan yung pinaka ano natin. So kung makikita mo, parang may ginawa siyang cap dito banda, no. Yan, pwede siyang gagawa ng cap. Yan, no? Pwede mag-cap siya diyan. So pwedeng 4 yung target price natin na ito, pwedeng maabot at 4.5. So pwede ding mag-ano, kung ma-break out talaga niya to, ang lalim ng cap na yan, sukatin mo, yan yung lalim, at hiramin natin yung lalim na yan, dalhin dito sa taas. So yan yung target price na size ng BDO at city. So yan yung paano nila nakuha yung target price na yan, ano. So pinapaliwanag ko lang paano nila nakuha yun, ano. So magkalapit doon sa ano natin, kung saan natin pwedeng pagbasyan. So may chance na ano, di ba, na makuha yung target price na yan. So sa ngayon, dito muna tayo sa 4 na target price kay DNL. So next we have SMC, San Miguel Corporation. So kilala niyo naman si San Miguel. Si San Miguel ay mga beverage o mga iba pang mga negosyo niya diyan. So iba ang may pinagsamahan. So sabi natin si San Miguel, baka gagawa siya ng Elliott Web, pero so burahin mo natin yung ano na yan para hindi kayo magulan. So mayroong channel dito ginagawa si San Miguel. Ang ano lang din niya is downward direction, ano, pababa din yung katulad kay DNL. So ang nakaganda lang ni San Miguel ay namimigay siya ng dividends. Ilan beses ba? 4 na beses yata ito namimigay. December, October, June, March. So namigay na siya nung March. So 0.35, ibig sabihin mga almost 1.2. So
Ngayong ano naman, mamigay siya ngayong June. Meron naman. So, ito yung nakaganda din naman. Kahit napabakba yung ano mo, tapos may hawak ka, may kinikita ka pa rin, di ba? Kasi may dividends. Ang ano mo lang dito ay kailangan mo siyang umangat talaga. So, ang problema, bakit hindi siya umaangat? Ano bang meron dito kay San Miguel na kumikita naman yan eh. So, tingnan natin yung ano niya, revenue. Yan o, up. Nung 24 mataas, ngayong 25 medyo down. So, kumikita naman eh. Yung earnings nila, yan, dividends. Antay lang yung dividends niya. So, kumikita naman yan, pero bakit ayaw tangkilitin ng mga investor, ano? 72 pa lang naman ang presyo, mura pa naman. So, parang hindi siya ganong dinudumog ng mga foreign investor, kaya hindi siya ganong umangat. So, dito, si San Miguel, kailangan niya, gumawa siya ng ano dito eh, higher high, higher low, so pwedeng gagawa ng higher high ulit diyan. So pwedeng umangat si San Miguel diyan, ano, pupunta dito sa ano natin, target price. So I mean sa channel, top channel. So pero bago ang lahat diyan na ano niya, kailangan niyang i-break tong consolidation na 72. Na palagi na siya nag ano diyan eh, matagal na eh. So kailangan niya i-break diyan para umangat siya, no, pupunta doon sa taas. Dito diyan. So, pero kaso meron tayong demand dito, baka i-liquidate din tong demand. May mga buyers diyan eh. So, may mga stop loss. So, baka pwedeng tirahin yan, liquidate, bago siya aakyat sa taas. So, pakiramdaman natin. Pero ang importante talaga, ma-break niya tong 72. Kung gusto mo siyang pasukin, ano, para hindi ka maipit na nandito lang sa loob ng consolidation area. Kasi yung consolidation kasi kailangan parang nag-iipon yan siya diyan eh. So kailangan niyang parang Power Ranger, kailangan niya ng lakas na para humataw doon sa taas, ano. So sa ngayon, long term investor, target price natin is 90. Ito, 76 ay almost hit na yan, nasa 70 na tayo ngayon eh. So dapat 90 na tayo. So, tingnan natin si TradingView. Wala tayong nakuhang ano eh, target price ng mga ano. So, wala tayong target price. So, yan lang muna. Ito lang muna yung channel nating gagawing target price. Ano? Yung 90. So, yung 76 kasi, kung ibaba ko to konti yung ano, yung channel na yan, daling ko diyan. Diyan ko sa ilagay. So, maaari ito, 70 yung abot niya na presyo na target, ano? Yung ano na yan, kay sa mga broker natin, 70. Dito yan ang galing kinuha nila. So, yan si San Miguel Bear Corporation. Next, Plus. Oops, bakit anong nangyari ni Plus? Nag-down. So, up siya ng 2%, pero down pa rin, nag-ano siya, anong nangyari, no? So, si Plus, gaya ng dati natin, hindi siya tumupad sa usapan. Hindi na ano yung ano natin, yung tawag niyan, cap. So wala yan. So hindi failure yung ano natin, projection na cap, ano, burahin natin yan. So anong ginawa niya ngayon? Pa downward trend siya. So kung meron kang hawak nito kay Plus, hold lang muna. Huwag mong ibenta. Kasi parang ano siya eh, gumawa siya ng yung points, ilan ba? 1, lower high, lower low, lower high, lower low, gagawa pa ito ng lower low. So baka gagawa ng 5 points na ganyan, ano. So kung meron kang hawak, huwag mo na lang ibenta, kasi kung ibenta mo, lugi ka. Dito ka nakabili, ano. Hintayin mo lang muna siya magano, kung pare, piso cost averaging mo na lang siya. So, ang target price natin ng mga broker is 26 dito. Banda sa taas, yan. So, long term mo lang to siya, hayaan mo lang. Kung basta ang importante dito sa Philippine stock, pag down ka na, medyo malalaki-laking down, ang ginagawa ko niyan, ay hinayaan ko lang. Hindi ko na siya binta, hindi ko, magpaunti-unti na lang. Kung may extra akong pira, nagdagdag ako, ano, para may
pababa siya. So panoorin mo yung ginawa nating piso cost average na video type mo lang piso cost diyan. Baligtad, anong nangyayari sa piso? So i-type mo lang piso cost. Yan, meron tayong piso cost averaging. Yan, may piso cost averaging tayo. May mga Excel diyan, competition. So pinapakita ko paano siya i-search mo lang sa channel ko para malaman mo para nung gawin itong plus kung hawak mo siya. So downward pa rin, so bearish pa rin tayo kay plus sa direction niya. So next is Aboitiz. So Aboitiz naman, last vlog natin is dito siya mag-upward pero hindi pa siya, nagpunso siya dito ngayon. So si Aboitiz, ang natin dito, baka gagawa ng Elliott wave So hindi pa naman valid pa rin yung Elliott wave natin kasi dito pa naman siya Hindi pa naman niya binalikan tong 0.0 So pero si Elliott wave si Aboitiz, kailangan niya i-break yung 31.25 ito. Yan, i-break niya yan. Tapos mayroong isa pa dito na i-break niya. Itong, kung makita mo, maraming ginawang pag-attempt na umangat pero hindi niya kayang ginawa. So itong 30.45 kailangan i-break at saka itong 31.25 kailangan i-break yan para umataw. Pero dito sa portion nagkaroon na ng buyers green ang kulay. So ibig sabihin yung green na kulay, buyers yan. So maraming mga buyers na dito na pumapasok So darating na may chance na to na humataw. So long term naman na target price natin kay sa mga broker is 44, 45, 47 dito sa taas, yung sayan na linya So, walang masama kung mo siya, i-long term mo si Aboitiz. Kasi pag once ma-break to niya yan, ito dito, pwedeng humataw na yan. Base sa Elliott wave natin, pwedeng umabot ito. So, maraming mga sell order block dyan na kailangang tagusin ni Aboitiz. Ang naman ni Aboitiz, namimigay naman siya ng dividends, 1.53. Ilang bisis ba siya? So, isang bisis lang siya namimigay. Yun lang. Piso lang, 1 point. So, nasa baba pa rin si Aboitiz, oversold na to or undervalued na siya na stock. So, darating ang araw talaga dito, hahataw to si Aboitiz. Kaso lang, hindi pa gaanong napansin. So mayroon tayong yan ang natin pananaw kay Aboitiz long term ay abot mo mahit mo naman yung target price na yan. So next is Keeper. So si Keeper isa sa mid-size cap siya. So sabi natin dati dito nung bago siya mamigay ng dividends ay aangat dati dito sa ating channel pero wala hindi bumagsak siya Hindi naman talaga natin alam talaga na talaga lahat. So, umagsya siya. So, ang dito ngayon, nandito siya sa baba. Nasa loob pa rin siya ng channel natin. So, yan ang nakaganda nito. Kasi kung papasok ka, nandito sa baba, So, pwede nating i-move kunti yung, natin channel dyan. So, mayroong demand dito. Pwede pang, pwede ding bumaba yan or pwedeng mataw. So, ang ginawa niya ngayon is gumawa siya ng lower or higher high, tapos higher low, at pwedeng gagawa ng higher high, higher low, ganon hanggat umangat doon sa taas si Keeper. So long term ka, meron kang hawak dito, hintay-hintay ka lang, babalikan ka rin yan kasi nasa loob natin ng channel Pero downward direction si Keeper. Target price ng ating mga broker, wala tayong nakitang target price. Pero sa long term, si Keeper ay gumagawa siya ng bullish flag yan. So may panahon lang din talaga na aangat to. Pero hindi natin alam kung kailan. So si Keeper kasama to ni Pure Gold. Alak kasi yung nito negosyo Pure Gold, ang mother company nila is Costco. Yan sila.
So, darating din ang panahon na hahataw yan si Keeper. Hindi lang natin alam kung kailan, ano. So, kung tingnan natin yung financial report niya, kung maganda ba ang ano ni Keeper, saan ba yung ano natin? Financial, earnings, revenue. Packet naman ang revenue. Ibig sabihin, dumadami yung gustong uminom. Yan. So, earnings, dividends, yan, pa-downward. So, overview. Yan. Dividends, last payment days, 7 days, tapos na yung ano niya. So, yan si Keeper. Next, OGP. So, OGP mining. So, last nating vlog dito, naangat, wala pa rin. So, nandito pa lang siya sa konso, ilipat na lang natin yan. So, ganun pa rin yung pananaw natin kay OGP, ano, na upward direction dahil nandito siya sa channel. So, mayroong dividends. So, 20, mamimigay siya ng 1.2, matanggap mo sa 17 June. So, dapat 19 makabili ka nito. So, ang ano lang dito kasi pag may dividends, tulad dito, namigay siya ng dividends, nag-down siya eh. So, maaari talaga din, pwedeng bumaba to may dividends kasi yung mga nakabili dito, mga foreign investor, mga foreign to, millions yan eh. So, ibig sabihin, pwede silang, pag na-hit na diyan sa taas, pwedeng bumaba ang presyo, no? Kasi magbintahan yan. So, maaring itong ano na yan, pwedeng sungkitin niya yan, ano? Balikan yung presyo natin. Kasi meron ditong binubuo din na pattern channel na maliit na ganyan. Ano? Pwedeng ganyan. So, pwedeng itong ano natin, pwede yung i-move natin dyan. So, ilipat natin para pasok yung mga ano natin. Ano? So, bagong bottom yan. So, pwedeng gumanon yan si Keeper. So, pero long term, upward direction naman to. OGP pala, OGP, upward direction naman siya, hindi naman siya ano. Bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe kung bago ka sa ating channel, ano. So, yan, dito, meron tayong pattern, itong 52, ganyan. So, yan yung muna ang target price natin. So, wala tayong makita sa kaliwa dahil ito yung ano niya. So, parang panahon na nagagawa ng new high price si OGP, ano. So, pwedeng dito sa 44, pwede diyan sa 40 or 50, aangat siya, ano, si OGP. Yan lang po, anim na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sobra pala, ano, ano lang yan ng ano. So, ICT, singit natin, ICT ay ganun pa rin, nasa ano pa siya. So, si ICT, kabuhan niya is hinintay ko pa yung bumuo siya ng Elliott wave eh. 1, 2, 3. So, hinintay ko yung pullback na 0.4. Ano? So, parang wala pa rin, malakas pa rin si ICT. So, target price natin, si B90 na hit na, yung kay Metro, kay Cole na hit na, kay BDO na lang 850. So, parang gusto talagang i-hit tong 850 bago siguro siya bababa, ano. So, congrats sa mga hawak kay ICT, pero masyadong mahal na siya, ano. So, yan lang po. At huwag kalimutan ulit mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel. Sa ulitin naman, bukas o mamayang hapon, gawa naman tayo ng special edition, individual stock na review, no? Maraming salamat. Adios mi amigos, mi amigas, patsada, babus!